nalulugdan ko ang mapapang espiritu. Hindi pa pwede ang mayabang. Huling panahon, huling pag-asa. Pagkatiyakin ninyo sa inyong sarili na kayo nakakasunod sa aking salita at laging kising sa aking pagdating. Okay, good morning mga kapatid. Checkin daw natin ang ating mga buhay. Siguraduhin natin. Ayun, kasiguraduhan na. Tsaka malapit, malayo pa bagong taon. May effect na. May bet. Ayun, may effect na. So mga kapatid, check ourselves. Tignan natin lagi ang ating mga sarili. Huwag mo i-checkin yung iba. Check yourselves kung nakakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Right. Sigurado yun. Right. Pag nagtanim ka ng kamote, syempre, aani ka ng kamote. Di ba? So kung magtatanim ka ng laman, aani ka ng kamatayan. Kung magtatanim ka ng espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. For there is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala na daw hatol, walang condemnation, wala nang kaparusahan. Nadadanasin ang mga tao na si Kristo ang nasa kanila, na nabubuhay sa Espiritu o sa salita ng Diyos, hindi sa laman o makamundong pamumuhay o dating pagkatao. So, checkin mo sarili mo, kasi ang checkin lang natin yan, dating pagkatao. Kasi magpupumiglas yan eh. Magpupumilit lumabas siya kasi may demonyo pa eh. Pipilitin ng demonyo mabuhay ka sa dati. Ngayon, ibinigay yung pananampalataya para paniwalaan mo na bago kang nilalang. At ang panlaban sa demonyo, sword of the Spirit, salita ng Diyos. Kapag natutunan na natin araw-araw ang mabuhay sa Espiritu, nabubuhay ka na sa buhay na walang hanggan. Kasi kung ano yung gagawin mo ngayon, yun ang mangyayari sa iyo sa future. So, check yourselves. Lagi tayo mag-check ng ating sarili. Tayo ba'y karapat-dapat sa sangkalangitan? Tingnan mo, ikaw naman makakasabot. Bakit? Ikaw ang nagtatanim eh. Hindi naman iba nagtatanim sa ikaw eh. Ikaw ang nagtatanim. So alam mo kung ano yung tinatanim mo eh. Kaya sabi, kung ikaw yung mabuting lupa, yung bini na tanim doon sa mabuting lupa, nagbunga ng 30, 60, 100. So tignan mo, nagbubunga ka ba? O wala kang bunga, damo. Kasi yung mga damo, kasi pag lumalaki yung trigo, tsaka parehas ng hibla ng dahon eh. Hindi mo makikita kung ano ang damo sa trigo. Malalaman mo yan kapag nagbunga na yung trigo. Kasi yung damo, walang bunga. Puro ano lang, puro dahon. Ano ba tawag doon? Hindi, dayami, tuyot na yun eh. Naputol na. Weeds ba tawag doon? Weeds naman, marijuana yun. Basta yun na. Alam nyo na yun. Makikita mo heavy black. Parehasin mo, parehong green na green. Pati yung texture, makikita mo, pareho yung trigo, tsaka damo. Malalaman lang pag nagbubunga. So malalaman mo sarili mo kung nagbubunga ka. 30, 60, 100. Ibig sabihin, marami ka na nasusunod na Word of God. Para masunod mo yung maraming Word of God, kailangan manampalataya ka. Ano ba nanampalatayaan mo? Si Kristo na siya isinugo. Ang sikreto dyan, alam niyo mga kapatid, Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, pananampalataya. At ito'y sa Panginoong Hesus na siya umibig at nagbigay ng kanyang buhay sa akin. So kung matututunan lang natin yung mamanay ka sa datingang pagkatao. Pero mahirap yan, hindi ko sinasabi sa inyo madali ha. It takes practice. And practice makes perfect. Lagi kang magpa-practice, ano man ang okasyon o anong sitwasyon na nagaganap, tignan mo kung lalabas yung datihang pagkatao. Kasi susubukan tayo ng Diyos eh. Magpapadala ang Diyos sa iyo na nakakabuisit na tao. Yung walang kakwenta-kwentang tao na aasarin ka, bubuisitin ang buhay mo. Umagang-umaga, makikita mo yung buisit na mukha na yun. Tignan natin kung ano ang gagawin mo. Magsasalita yan kung ano-ano sa iyo. Tignan natin ano yung gagawin mo. Ngayon, kung mararamdaman mo na lalabas yung datihang pagkatao mo, pray that you will not fall into temptation. Kasi temptation yan eh. Pipilitin ng demonyo na mabuhay ka sa dati. So you have to pray. Humingi ka na ng tulong sa Diyos. Nasa iyo Espiritu Santo eh.
Panginoon, tulungan mo ako. Ito lang naman yung mabubuisit na tao sa akin. Siraan na naman ang araw ko. Tulungan mo ako. Ano ba word of God dito? O di pag sinampal ka sa kanan, bigay mo ba kaliwa? Pag ninakawan ka ng balabal, ibigay mo pati jacket mo. Yun ang mahihirap na sasabihin ng Espiritu sa iyo. Pag sinaktan ka, inamuhian ka ng sino bang tao, ginawa ka ng masama, gagantihan mo ng mabuti, hindi masama. So doon mo malalaman kung nagbubunga ka. Yung Word of God ang ipinamumuhay mo. Sabi, kasi yun ang makapagliligtas, sabi sa James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. Nasaan ba yung lahat ng karumihan at pag-apaw? Sa dating pagkatao. Kaya kasamang ipinako sa krus yun para hindi na makakilos yung dating pagkatao. Nandun ang lahat ng karumihan sa laman. So hindi marirepair yan. Kaya ang ginawa na Diyos, gumawa ng bagong pagkatao. At makakamit mo yan by faith lang. Sumampalataya kang bago ang nilalang. Para mangyari yan, you have to submit to God and you can throw out the devil. You can only do that kung sasubmit ka sa Diyos. Ano ang submission gagawin mo? Sasampalatayaan mo, Panginoong Jesus, na siya yung isinugo ng Ama. Na ang aral niya, ang salita niya ay pamumuhay mo, itatanim mo sa iyong kaluluwa para maligtas ka. Tuloy natin. At tanggapin niyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, hindi iglesia, hindi religion ang makapagliligtas ng ano? Yung salitang itinatanim sa iyong kaluluwa. Ano ba yung salitang itinatanim sa iyo? Si Kristo. Pinapasok mo na ba sa buhay mo? Nandiyan na ba si Kristo sa buhay? Kasi sabi ng Diyos, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay idadagdag siya. Saan mo hanapin ang kaharian ng Diyos? Sa labas? Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos sa labas. Bakit? Ang kaharian ng Diyos, hanapin mo sa loob mo. Sa buhay mo. Tingnan mo, ako ba'y tinanggap ko ba talaga ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas? Ako ba'y alipin na niya? Siya ba'y kaibigan ko na? Ako ba'y mabubuhay na sa bagong pagkatao o sa dati pa rin? So mag-inventaryo ka. Checkin mo sarili mo dahil ikaw ang makakakita niyan eh. Ang Diyos at ikaw lang ang pwedeng humatol sa iyo. Hahatulan ka ng Diyos ayon sa paghatol mo. Kaya kapag ikaw nakakagawa ng kasalanan, nakakakilos ang datihang pagkatao, aminin mo. Panginoon, dumilos na naman yung dati, hindi ko makontrol eh. Naintindihan tayo ng Diyos doon. Panginoon, patawarin mo ko. Tulungan mo ko na hindi ko na ulitin ito. So kapag nagsisisi ka, nalulugod ang Diyos. Ngayon, sa pagsisisi mo, kailangan true repentance yun. Magbabago ka talaga. Gagawin mo na yung Word of God. Pag nangyari uli yung ganun sitwasyon, kung nung una, hindi mo nag-word, yari na si Tanin dito. Alam mo ko ito, nangyari na ito eh. Word of God, apply ko. So as time goes by, nababanal tayo. Nagbubunga tayo ng 30, 60, 100. Kasi kung hindi mangyayari dyan, parurusahan ka ng Diyos, sa impyerno ka. Romans 2, basahin natin. Romans 2, umpisahan natin sa 4 para makita natin ang pag-ibig ng Diyos. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So hindi mo nasusunod ang will of God. Hindi ka nakapamumuhay sa bago, puro dati. So binibigyan ka ng chance ng Diyos. Mapagpahinuhod siya hanggang sa matutunan mo na mabuhay sa bago. Dadapwat ayon sa iyong katigasan at sa iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka. So ano yung tinitipon mo? Ano yung tinatanim mo? Pag masuwahin ka sa Word of God, nagtitipon ka, nagtatanim ka. Ano yung iniipon mo, tinatanim mo? Ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. So, ang iniipon mo pala yung wrath of God eh. Kasi Kristiyano ka na eh. So, para makapamuhay ka sa bagong pagkatao, the just shall live by faith. Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ang pananampalataya sa Panginoong Yesus lang. Iisa lang ang faith sa Panginoong Yesus lang. So, kung hindi sa Panginoong Yesus, hindi true faith yun sa iyo. Kasi mayroong mga religion o mga kongregasyon, ang pinaniniwalaan nila, ama lang eh. Hindi, pwede kailangan kasama ang ama at anak. Hindi pwedeng ama lang.
Halos lahat ng religion, tignan nyo, puro ama lang. Isa-isa inyo, Saksi ni Jehovah, o ama yun. Sino pa? O Iglesia ni Cristo, hindi Diyos si Cristo, ama lang. Judaismo, ama lang, wala si Cristo. Lalo ang Muslim. Lalong matindi yun. So makikita natin na nasa Bible yan na wala yung ama sa kanila tsaka anak. Kaya sabi, nalalaman mo ba ang pangalan ng Diyos at ang kanyang anak? Sabi sa Proverbs 34 yata Hindi ko matandaan. Tingnan nga natin yun. Kung tama. Sino ang bumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Yung dakot, yung isang dakot na gano'n na. Sino daw ang pumisa ng hangin? Mapipisan mo ba hangin? Madadakot mo ba yan? Pero sabi ng Diyos, sino ba? Sino ba pumisa ng hangin sa kanyang dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Maitatali mo ba tubig? Kung mo Diyos yan Ito may mga ibig sabihin niya, malalalim na ibig sabihin. Hindi na natin ipapaliwanag yung mga yan. Basta itindihin na lang natin na makapangyarihan na He can do everything. Sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyon nalalaman? So yung ama, forever na pangalan yun, hindi napapalitan yun. Siya ang eternal name ng ama. Kasi pag pinalitan mo ang pangalan ng ama, wala na tayong ama sa langit. Pero si Jesus Christ ang binigay na pangalan para gawin niya yung pagliligtas. Tapos na pagliligtas Kaya kapag nailigtas na yung lahat, na iniligtas ng Panginoong Jesus, papalitan na yung pangalan ng Jesus. At tayong lahat, papalitan na rin ang dati nating pangalan kasi nasa langit na tayo. Magiging katulad tayo ng Diyos. Yung pagkatulad ng Diyos sa atin, yung glorified body ni Cristo. Hindi yung katulad ng pagka-Diyos ng Ama o pagka-Diyos ni Cristo, hindi. Hindi mapapalitan yun Ang pagka-Diyos natin, yung eternal life, yung glorified body na nakay Cristo. Kaya sabi, pag nakita mo si Cristo, magiging katulad ka niya. May eternal life ka na. So talo na yung kamatayan. Kasi ang huling-huling kalaban ni Cristo, kamatayan Para talunin yun, i-judge niya ang iglesia. Judgment begins in the house of God. Titipunin nila yung trigo at ihiwalay na yung damo. Kaya ngayon pa lang, tiyakin mo, trigo ka. May bunga ka. Kasi natatandaan niyo si Cristo pumunta sa puno ng igos. Sabi niya, ba't walang bunga to? Bunutin na nga yan, pantahin na yan. Sabi ng tagapangasiwa, Panginoon, tagbigyan po muna natin ng ilang sandali. May grace period pa. Didiligan po, i-cultivate ko po. At hintayin natin kung magbuba. At kung wala na pong bunga, bunutin na po. So yung grace period ng Diyos nasa atin, mapagpahinuhod siya. Pero kapag tapos na yung grace period, finish or not finish, pass your paper. Wala kang magagawa. May takdang panahon ng Ama. May itinakdang panahon lagi. Sabi sa Acts 1:7. At sinabi sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling pamahalaan. So ang total all administrator ng lahat ng bagay, yung Father, the God Almighty, siya ang pinakamataas sa lahat. Siya ang pinagmula ng lahat ng bagay. Sa kanya galing ang lahat. Kaya ang una niyang ipinganak si Kristo, ang aking anak na kinaluluda, ipinakanak ko ngayon. So ngayon, kailan ka ipinanganak ng Ama? At least matatandaan mo yung date. Ako yung November 5 1984. Tama. Ba't alam mo? 85 ako, August 15. Oo, tama. 85. Ang galing mo dati. Mamaya tatayo ka dito, ibigay mo yung synopsis ng ICLJ Ministry kung paano yung history nito. Pagkatapos ng preaching, isa ka nga yung historian. So, Galatians 6:9-7. Huwag kayong padaya. Sabi dito, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya.
So sigurado yun. Pag nag-ani ka ng pagsuway, impyerno ka. Kapag nagtanim ka ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa langit ka. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman, mag-aani ng kasiraan. Dadapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya, ang salita ng Diyos sa espiritu at buhay. I am the way, the truth, and the life. Kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang daan, ang buhay. At ang kabuhayan. Nasa iyo lahat. It is given unto Jesus lahat. Nasa iyo na lahat. Kaya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung tunay kang Kristiyano, hindi ka na maghahangad ng kahit ano. Bakit? I have found it. Natagpuan mo yung hinahanap mo eh. Natagpuan mo na, tapos na yung paghahanap. Pag natagpuan mo na ang hinahanap mo, tapos na. And the Lord is my shepherd, I shall not want. So, sigurado ba yun? O naghahangad ka pa na kung ano-ano iiwan mo lang sa mundo? Ang lahat ng nakikita dito sa lupa, walang kabuhayan yan. Walang saysay. It is vanities of all vanities. Walang kabuluhan lahat ng bagay na nakikita dito sa lupa. Bakit? Susunugin lang yan, iiwan natin eh. Yung mga bagay na hindi nakikita, ang napakahalaga. Unang-una ang Diyos. Ba't ka naniniwala? Hindi mo naman nakikita ang Diyos. Because of faith. Binigyan tayo ng spirit of faith. Yung hindi nabigyan ng Diyos ng spirit of faith, hindi tunay na Kristiyano yun. Kasi ang ibinigay sa atin ng Ama, free will. Pati anghel binigyan ng free will. Ngayon nalalaman ng Diyos yun, almighty siya eh. All-knowing siya, omniscient siya. Alam niya lahat ng bagay. Yung ngayon hanggang sa katapusan, He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Siya ang pasimula at katapusan. So alam niya lahat ng bagay. So nung ibigay yung free will sa mga anghel, alam na rin ng Diyos na bibitaw si Lucifer doon. Kaya may solusyon na. Tignan mo, Genesis 3 pa lang, may solusyon na ang Ama. Ang iyong binhi, mag-aaway at ang binhi ng babae ay makikipag-away sa binhi ng ahas. Tatapakan mo ang ulo ng ahas at kakagatin ng ahas ang iyong paa. Genesis pa lang yun ha. Alam na ng Diyos ng Ama o ano mangyayari. Sinabi na yun tungkol kay Kristo. Binhi. Si Kristo ang binhi. At ang demonyo, si Satanas, ang makakalaban no, sa huling araw. So alam na natin. At huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo, kundi tayo manghihimahod. So ibig sabihin, huwag kang tumigil ng pananampalataya. Press on to perfection. Ang magiging goal mo, o ang magiging mission mo sa buhay, go to perfection. Ano yung perfection? Pagsunod lang sa salita ng Diyos. Kahit hindi tayo nakakasunod sa lahat, we are perfect in the eyes of God. We are perfect in the eyes of God. Bakit? Hindi ka natisod sa salita eh. James 3:2. Sapagkat sa maraming bagay, tayong lahat ay natitisod. So, hindi din tayo makakaiwas eh. Pero pag natisod ka, huwag mo ihampas ang uso mo doon sa simyento at mabibiyak yung noo mo o yung uso mo. Pwede tayong matisod. Pero pasaklolo ka sa anghel na huwag mahataw yung mukha mo. Tutulungan tayo ng anghel sa lahat ng gawa natin. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, so hindi ka matitisod sa Word of God, matitisod ka talaga sa tao. Lalo na kung nakakabuwisit yung tao. Lalo na kinikilala mong pastor, tapos nagmamandyong. Tapos nagtatay yung member, tapos pinagmamandyong. Matitisod ka talaga, mabubuwisit ka to, pero hindi mo itutuloy ang pagkabuwisit, ipapasa Diyos mo siya. Hindi mo itutuloy yung pagbalabag mo na pagtisod mo. Natitisod talaga tayo, sabi ng Diyos eh. Sa maraming bagay, natitisod tayo. Pero yung hindi natitisod sa salita o kay Kristo, pinaniniwalaan niya lahat ng utos ni Kristo at ginagawa niya talaga. Nasa puso niya yung paggawa. You are perfect. Bakit? Ang Diyos tumitingin sa puso eh. Walang mabuti o matuwid na tao sa lupa ang hindi nakakasala. Sapagkat inaalala ng Diyos na tayo galing sa alikabok. Alam ng Diyos siya mahina. Kaya nga the flesh is weak eh. Galing sa alikabok yung flesh eh. But the Spirit is willing. Gustong-gusto ng Espiritu Santo ang banalin tayo. Ngayon yung Espiritu natin, hindi na bang matuwid? Nagkaroon ng recreated spirit tayo. Isang malakas na spirit.
Isang matuwid na espiritu. Yun ang dalangin ni David. Panginoon, gawan mo ako ng isang matuwid na espiritu. At huwag mo akong iwan ng iyong Espiritu Santo. Kasi si David, kung titignan niyo mabuti yan, tao din naman yan na nagkakasa. Ang bigat ng kasalanan yan, murder, adultery. Planado pagpatay kay Uriah, asawa ni Bathsheba. Yan ang pero pinatawad siya ng Diyos kasi tapat yung pagsisisi niya. Ngayon nakita ng Diyos ang tapat ang pagsisisi ni David. Tapos lahat ng kalooban na Diyos sinusunod talaga ni David. Talaga napakabuti ni David sa pananampalataya. Kaya siya ang pastor ng Israel eh. Kaya tayong mga anak ng Diyos, maging katulad tayo ni David. Sino may hindi natitiso sa salita ay isang taong sakdal? Ano may ibig sabihin ng sakdal? Perfect. Ano ba yung perfect? Walang blemish. Wala kang makikita yun sa Malakay. Yung sinasabi nun, nagagalit ang Diyos sa sa mga priest nung araw. Si Malakay kasi silent ang mga propeta nun tsaka patriarka. 430 years hindi nagsasalita ang Diyos. Alipin ng Israel doon sa Egypt. Ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, gayon man, ang isang taong sabi gayon, kaya rin naman magpigil ng buong katawan. So, ginagawa tayo ng Diyos na perfect, yung motive mo kasi, yung puso mo. Tumitingin siya sa puso eh. Kita niyo yung papalit na hari ng Israel. Di ba? Ang galing yung panganay niya, yung tatay niya. Pero hindi napili si David, ang napili, binatiin yung David. Bakit? Nakita na ng Diyos ang puso ni David na talagang susunod. Magiging hari ng Israel. Hindi yung panganay nila. So, naging hari ng Israel si David for 7 years lang. Mas nadagdagan na, nang mamatay si Saul, nakuha rin ng buong Israel. Nag-ahari siya sa buong Israel. Sa Judah pala siya nag-ahari nun Pero nung mamatay ni si Saul, ginawa na siya hari ng buong Israel. At kitang-kita natin ang pagmamahal ni David. Yung buong Saul, makikita mo doon, na talagang nananalangin ng todo si David, napupur. Bakit? Lagi siyang inililigtas ng Diyos. Pinuwi mo, araw-araw hinahanting to ni Saul. At yung mga 5-star general na si Abner, si Amasa, magagaling na sundalo yan. Hinahanap si David para patayan. Sino hindi ninervous na araw-araw? Sino hindi mananalangin araw-araw at sasakma sa Diyos? Kung ikaw si David, gagawin mo rin ginagawa ni David. Uudyukan ka ng Espiritong manalangin, magpuri sa Kanya. Kasi inililigtas talaga siya ng Diyos. Hinahanting siya, hindi siya mahuli. Siya pa nga ang nagyabang, kaya nagalit ang Diyos Kasi nakatulog na yung si Saul, tsaka yung mga 5-star general niya. Nakita ni David kasama ni Joab. Lumapit si David, gusto niya magyabang Pinutulan niya ng punyal niya, yung laylayan ng damit ni Saul. Napagalitan siya ng Diyos. Ba't ginawa mo pa yan? Do not touch the anointed of the Lord. Kahit masama yan si Saul, hinirang kong hari yan. Kung sinaktan mo Doon natuto ng lalo si David. Naging submissive na talaga siya sa Diyos. Naparusahan siya Ang parusang binigay sa kanya, yung anak niya, si Absalom. Nagrebelde sa kanya. Kung mo si David talagang puspos na pag-ibig, sabi niya kay Joab, huwag niyo papatayin si Absalom. Anak kong pinakamamahal niya. Pero kung mo ang bigat ng kasalanan ni Absalom, rebellion to authority. Tapos lahat ng asawa ni David, kinuha pa nila anak siya ni David. Grabing pag-alipusta. Pagtampalasan ang ginawa ni Absalom. Ang ginawa ng Diyos, pinatay din si Absalom. Pero ayaw ni David mamatay. So, nasabit yung ulo dun sa sanga. Nung makita ni Joab nakasabit, meron siya pagkakataon pinatay, hindi naman pinapapatay ni David. So, disobedience to authority si Joab. Pinatay rin niya si Abner at si Amasa. Disobedience na naman to authority. Walang inuutos si David na ganyan. Kaya tayo, we have to submit to authority. Kung ang itinuturo ng pastor o ng bishop ay ayon sa Bible, you have to submit. Pag hindi mo sinabi yan, hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya kung ang inuutos ng pastor mo o ng bishop ay wala sa Bible, huwag mo sundin. We rather obey God than men. Mag-away-away na tayo, hindi kita susundin. Kaya ako na-misinterpret sa iglesia ng LCG. Alam nyo ba na talagang misinterpret? Ako yung most wanted person dito sa tingin nila, napaka-rebelde ko. Talaga naman rebelde ko, sa maling aral. Kasi pag turo ka ng mali, nandun na kaagad ako, teka. Ayusin natin to. Nakita ko ni Brother Manny dyan
Nandun, di ko alam, nandun si Brother Manny, nagtuturo si Pastor Phil ng Bible study. Sabihin ba naman itong si Pastor Phil na ang baptized in the Spirit, tsaka born of the Spirit, pareho. Sabi ko, sandali yun, makasagot lang sandali. Huwag natin pahintulutan ng maling aral dito. Doon nga lang sa spelling, magkaiba na eh. Baptism, tsaka born of the Spirit, magkaiba na yun eh. Yung born of the Spirit, hindi ka pwedeng i-baptize kung hindi ka maboborn of Spirit. Kailangan born of the Father ka, tatanggapin mo ang Espiritu Santo, i-renew ang Spirit mo. Tsaka ka lang pwedeng i-baptize in the Spirit, tatanggap ka ng kaloob para mabuhay ka sa kabanalan. Mula noon, siguro, napahiya siya. Mula noon, parang siya sa ako, parang siya, lagi ako sinisibat. Lago ako pinapatay. Abot-abot din ang dalangin ko ng Panginoon na bakang kalagayan nilalagyan ko. Yung pastor ko, araw-araw galit sa akin. Gumawa ng paraan ng Diyos, dinala kami ni Manuel doon sa barat. Ang ginawang pastor ko, si Rosauro. Ano ba ang tawag ni Rosauro? Ano siya na? Brother Ross. Si Brother Ross. Yun ang tawag to. Tama-tama. The Prince of Prince of Gog and Magog. So yun. So pagdating doon, naging pastor ko naman si Brother Ross. Hindi rin ako nakatagal, naging course teacher. Panahon ng retreat noon eh. Pinagpipreach kami, may binigyan na topic sa akin. So mangguni ko kay Brother Manny. Sabi ko, hindi ako ng counseling. Bakit? Meron ko kami retreat sa Baras. Binigay na topic sa akin ni Brother Ross, ganito eh. Parang ayoko kong i-preach yung topic. Meron akong gustong i-preach na gusto kong i-preach. Ano yun? May mga maling aral mo si Brother Ross eh. Kasi alam, kapag sinabi ko yun, palalayasin kami noon. Hindi tatanggapin nun ang pagkakamali eh. Sabi ni Brother Manny, blow the trumpet. Ako bahala. Pag pinalayas ka, punta ka sa akin. Lumakas ang loob ko. Bakit? Hawak ako ng sinugo eh. Kung ako ipipersecute ni Saul at sisibatin at papatay, meron magsusurvive sa akin. Yung sinugo si Brother Manny. Alam niyo ba, ganun nga ang nangyari? Nung i-preach ko yung paghihiwalay sa mag-asawa, sabi ko, yung babae, pinaalis, pinupunta sa iba't ibang lugar, humihiwalay sa akin. Hindi naman aral ng Diyos yun eh. Ang aral ng Diyos, mahalin mo ang iyong asawa at asawa, pasakop ka sa iyong asawa. Hindi maghihiwalay. Pinaghihiwalay yung mag-asawa dahil sa gospel? Hindi. Ang gospel, binubuo pamilya, hindi pinaghihiwalay. Naku, kinabukasan, nagalit na, preaching na, matandang ahas daw ako. Tapos pinalalayas na ako. Ayaw na daw makita mukha ko doon sa bara. Sabi ko, tama na naman yung pumasok sa isip ko na palalayasin kami. Sabi ni Claire sa akin, well, Larry, pinapalayas na tayo. Sige, kayo na lang ang mali. Hindi ko iiwan yung pastor ko. Naku, umulit na naman, pinapalayas na naman. Sabi ko, Claire, lalayas tayo. Pinapalayas tayo ng pastor ko. Di ba masusunod tayo sa pastor? O sige, susunod tayo, lalayas tayo. Kinausap ko si Manuel. Ikaw, Manuel, lalayas na kami. Pero pupunta ako kay Brother Manny dahil sabi ni Brother Manny, sama ka ba? Sumama si Manuel. Kaya ngayon, kasama natin si Manuel eh. Kaisa natin si Manuel. Alam niyo ba si David yan? Ayoko na ikuwento ah. Pero si David yan, si Manuel. Ay so may puso talaga sa timtima, mananampalatayang tunay eh. Kahit yung pagiging Kristiyano niya, alam mo, si David pa rin yan. Alam niyo ba, nung maging Kristiyano yan, kinokontra ko siya. Sabi niya, sama mo nga ako doon sa church niyo. Ayoko, mahirap doon, hindi mo kaya yun. Sama mo ko. Hindi, ang hirap doon, mamamatay ka sa dati mo pagkata, mabubuhay ka sa bagong buhay, ang susundin mo, word of God, kaya mo ba yun? Reverse psychology. Pag hindi mo kaya yun, hindi, nung talaga nasa puso at isip ko, hindi reverse psychology, hindi psychology yun. Tinataboy mo ko. Tinataboy talaga kita. Kasi ang hirap ng Kristiyano. Kaya gusto ko, kung tatanggapin mo yun, totoo ka. Yung talaga magsasakripisyo ka. Sweldo namin nun, ng araw na yun. Sabi naman, sama mo ko doon. Sabi ko, nilibre mo ko. Sabi naman doon, oh sige, lilibre kita. O sige, pumunta tayo. Libre mo ko, ha? Nilibre ko. Alam niyo, humanga ako dyan. Pagdating doon nung mabaptize sa Spirit, naging kapatandog ka agad. Kasi sweldo namin nun eh. Sabi ko, alam mo, bilib ako sa iyo eh. Ang tagal ko na dito, hindi pa ako nag-iikapotandog. Sa madalang 3 segundo lang, nag-iikapo ka na. Ibang klase pa ito mo. Naakay niya ako doon, nag-iikapo na rin ako. Si Manuel nga eh, 3 segundo lang. Ako buwan na akong nagpupunta, di ako nag-iikapotandog eh. O hanggang sa yun na nga, naging member natin si Manuel. At mamaya tatawagin natin si Manuel na ibigay mo yung synopsis ng ACLJ. Alam niyo ba na nasira ang LCJ ministry? Sinira ng mga bishop.
Kaya pinalitan ng Diyos ang ACLJ. Gusto ko marinig kay Manuel sa bibig niya, ano ba talaga nangyari sa ACLJ? Yung synopsis, yung pinaka-istorya, summary, Yung ba yung Tagalog na? Synopsis. synopsis, Ano ba yung Tagalog? Synopsis. synopsis, kabuuan, summary, pinaka-para summary, yung pinaka-bird's eye view. Di ba kapag lumilipad ang ibon, yung focus niya lang yung kita ng mata niya, bird's eye view yung synopsis. Yung kabuuan ng istorya ng ACLJ, mga kapatid. Sige, Brother Manuel, dito ka na. Okay na. Kwento mo sa amin. Gusto ko nang marinig yung kwento eh. Ano ba may kwento? Eh di yung pa rin, bakit nagkaroon ng ACLJ? Hindi ko pa rin alam na buo eh. Bakit nagkaroon ng ACLJ? Oo, Oo, sige. Ako naman makikinig sa'yo. Hello. Good morning. Aalis na kita ng hangin. God bless everyone. Nakaisang taon tayo na itong ang ACLJ. No? Alam ko kung ano yung history, kung yung LCJ bang papaliwanag natin history o ACLJ. Alam nyo na yung ano eh. Kahit ano. Alam nyo na yung Summary, LCJ, summary. di ba? Yung ACLJ, ito nga, itong ating nakaisang taon na tayo na informality, no? Legal, illegal group, illegal group here on earth, tsaka of course in heaven, sapagkat ang Diyos lang ang nag-aalaw ng lahat na nangyayari sa mundo. God only allows. Ngayon, yung nga LCLJ, alam nyo si Brother Larry, nangyari kasi yun, nagsasubmit tayo ng ating LCJ na financial statement and GIS, General Information Sheet. Before pandemic, madali pa noon. Re-receiving lang niya mga papers, re-receiving, pupunta ka dun sa SEC. Ngayon, nagkaroon ng ibang process, online na, no? Hindi na pwedeng pumunta. Ngayon, nung nag-a-apply tayo dun sa same name na LCJ, hindi ako makapasok. No? Tapos merong lumalabas, meron ng nag-entry ng LCJ. Ngayon, yung email, syempre, hindi natin matatanggap. Kaya, naging ano tayo, hindi tayo makapasok. So, nag-meeting kami. Ano, gagawin natin? I-legal ba natin or we will apply na lang for a new name? Kasi it's just a name eh. Kailangan lang may magamit na name. Kagaya ninyo, no? Kagaya natin, no? Sabi nga kanina ni Brother Larry, papalitan yung pangalan natin sa New Heaven and New Earth. Eh ngayon, nangyari nga sa church natin yan, pinalitan ng pangalan. Meron nga ako naisip na ano eh, na sabi ko, yung mga pangalan, no? Kayo ba gusto niyo yung pangalan nyo? Gusto niyo ba yung pangalan nyo? Kayo ba pumili ng pangalan nyo? Ha? Sabi ko, alam ko marami mga tao hindi gusto yung pangalan niya. Ako, ayoko ng nauro. Dapat magkaroon ng batas. Pag marunong na yung bata, siya pipili ng pangalan niya. Para hanggang sa lumaki siya, gusto niya yung pangalan niya. Sabi ko, hindi pwede, no? Parang yung coding din, no? Yung coding. Parang yung coding din, eh. Naisip ko, kaya hindi gawing batas yung sa coding. Dalawa lang, alternate lang, pangit tsaka pogi. Pag pogi, maganda kalsada, maganda takbo. Ano ibig sabihin ng konti lang yung pogi? Pagdating ng another day yun, ayun ang problema. Pagdating ng panahon, araw ng mga pangit, yun, tiyak traffic. Tapos lumabas ka, no? Araw ng pogi, hinuli ka, no? Sabi ng person, ba't ka nagda-drive? Bakit? Hindi ba ako pogi? Ano akala mo, pogi ka? Balik tayo sa ACLJ. Balik tayo sa LCLJ. Yun nga, ang ginawa natin, nag-entry na tayo ng name, ng bagong name. Ang pinagpilian natin, pwedeng Englishin na lang, pero sigurado mag-disapprove tayo kasi meron yung kapareho yung
joy of Christ Jesus. Ligaya ni Cristo Jesus. Ano ba? Tatlo yan pinagpilian natin eh. Yung ano, A. Yung K lang, papalitan ng K. Yung letter C na Kristo, papalitan ng K. Tapos ito, itong Amen Come Lord Jesus. Kasi si Brother Manny, pagka siya may teaching, meron siyang masipag si Brother Manny. Yung kanyang binabasa, nakakarton pa yun eh. Nakakarton pa yun eh. Color pa yun eh. Parang sa nursery textbook. Tapos sa likod lagi merong LCL. Amen Come Lord Jesus. Kaya yun ang isa sa pinagpilian natin. At yun ang binigay sa atin na Espiritu. Tama. Amen come Lord Jesus. Diba? Tama pagka tayo nag-gathering, mas maganda. Bago matapos yung ating gathering, Breaking of the bread. sa breaking of the bread, sumisigaw tayo. Amen. Come Lord Jesus. Ang pangit naman ng pagka sumigaw tayo, ligaya ni Cristo Jesus. Diba? Parang pangit, diba? Amen. Come Lord Jesus. Mas maganda. Diba? Talagang for good lang lagi eh. Si Brother Manny, no? Nawala na tayo yung December 30. Ito na yung parang ganun din, celebration. Kasi nga bago na tayo yung celebrate. Pero we are laging nasa behind natin yung guidance ni Brother Manny, yung mga teaching niya, yung mga logic ni Brother Manny. Meron si Brother Manny na logic, no? Yung sabi ni Brother Manny, pag hindi ukol, hindi bubukol. No? Ayun, nakikita ko sa mga what if, no? Yung mga ini-interview na na mga celebrity. No? Ewan ko kung totoo nag-away talaga yun si Marco sa si Luis Masang. What if, sabi ng yung what if kung hindi ka naman anak ng artista, sisikat ka ba? Sabi ng Marco. Tapos, what if, no? Pag hindi ukol, hindi bubukol. Meron akong member noon, talagang tagal ko na kasama. No, si Mr. S, tawag ko sa kanya, si Mr. S, Joel Santos. Ang tagal namin siya kasama, binata pa lang, kasama ko na siya. Talagang timatanggap siya ng mga turo. Kaso talagang parang, siyempre, kagaya ni lumalaki yung ulo, nagkakaroon ng wisdom, nagkakaroon ng karunungan. Hindi kagaya noon, nung bago siya, talagang tutok lang siya. Kung ano yung sinasabi ko, tinatanggap lang niya. Ganun ang nangyari. What if kung nagtuloy-tuloy siya, all year round, kapag kasama namin, talagang siya yung inuunawa ko. Lagi kong pag nagtatampo, no? Pag nagtatampo, susuyuin, kakausapin, no? Ganyan. Sa ating, meron tayong prophet, kapatid natin, Sister Julie. Yan ang mga advisor ko natin. Advisor ko kay Sister Julie. Sis, nagtampo na naman to si Joel, naiwan lang ng effects. Naiwan ng effects, nagtampo. May dala ako sa kanilang pagkain nung gabi. Nung gabi, may dala akong pagkain. Kasi may okasyon yung birthday ng nanay ko eh. May okasyon yun. May dala akong pagkain sa bahay nila. Para ako aso, tinaboy eh. Yung sa bahay nila. Naladala ko rin yung pagkain, umuwi ako eh. Ngayon, sabi Sister Julie, yan namang si Joel, pabayaan mo na lang muna. Yun pala yung way, talagang hindi bukol, no? Hindi bubukol talaga. Kahit ipagpilitan natin, bukol. Ganon din mga nangyari sa atin. No? Pag nakikita ko itong tropa nila Asi, nila Luz, hindi alam ni Elmo kung ano yung na-miss niya. No? Akay-akay yung mga apo, akay-akay ang manak. Sabi ko sa loob ko, nanghihikayat nga tayo na yung mga ayaw pinababalik natin. Ito tinataboy. Ito pasok na yung what if. Punta sa akin punta sa akin ng mga taga-Pasa. Nagulat kami. Liblib kami doon, no? Sa may parang squatter yung chapel namin. Natuntun nila. Worship sila. Ako, submissive lang ako eh. What if lagi. Pag hindi ukol, hindi bubukol. Kaya ito ang sinasabi ko. Tapos nag-worship tayo, nireport ko kay Larry. Ang sabi sa akin ni Larry, tawagan mo si Elmo. Tinawagan ko si Elmo. Pagtawag ko kay Elmo, ay hindi ako papayag. Inangking na eh. Hindi mo naman pag-aari ang mga tao eh. Hindi ka naman may-ari yan eh. Parang sabi, hindi mo pag-aari, kahit nga anak nga natin eh. Tuturo mo lang ang salita ng Diyos, pero sila pa rin ang magdidesisyon kung susunod sila o hindi eh.
Hindi raw siya papayag. Ako, ito ngayon ang problema ko. Naku, paano ko kaya sasabihin kay Sister Luz? Talagang nanliliit ako. Magtataboy ka. Magtataboy ka. Namang problema ako. Paano? Eto, hindi ko pa nahihingi ng sorry kay Sister Luz kung paano niya natanggap yung, yung pag-uusap namin eh. Paano ba to? What if nga kung pinaglaban ko sila? No? Pero sabihin, pag hindi ukol, hindi bubukol, meron pang gagawin ng Panginoon. Eh. Tapos sinisisi ko sila rin. Nung nandito na sila, pwede naman pala ipaglaban. Pwede naman pala ipaglaban. Pero yun nga sabi, pag hindi ukol, hindi bubukol, laging tinatanggap ko yun. No? Ito rin nga, ang gusto kong ma-inspire sa inyo, minsan, kahit yan, hindi pa rin perfect sila. Makakakita pa rin tayo. Ganun din bawat isa eh, hindi naman tayo perfect eh. Pero maganda mga katangian sa kanila, alam nyo, talagang pag sila share sila ng salita ng Diyos, concern talaga maligtas ang tao. Itong mga kapatid niya, no, yung may cancer, ang layo-layo kay Saldi. Kay Saldi pa alam ko kulang na gano'n, nagmumura na eh, nagsususumpa na eh. Eh yung tao, balag na, pero yung happiness niya, yung thankfulness niya na pinagpe-pray siya. No, pinagpe-pray siya, sabi niya, salamat sa mga prayer niyo. Ibig sabihin, tanggap niya kung ano yung mangyayari sa kanya, di ba? Ando din yung okay. Kaya alam mo, nainis nga talaga ako, patawarin ako ng Panginoon. Binlock ko si Saldi eh. Binlock ko yan, kaya nga sabi ko, pag biglang sumulpot yan dito, wala siyang mag. Binlock ko yan eh. Yun nga sinasabi ni, hindi ko na kayo, brother Manny, talagang hindi ko nakakalimutan. Relax lang tayo. Yung sabi, yung pag hindi ukol, hindi bubukol, sabi ni brother Manny. Kaya yun, hindi ukol sa atin yung LCJ kasi na-pollute nila yung LCJ. Na-pollute nitong mga leaders na to. Como si Carding, kala mo, very righteous. Wala man lang pag-uusap na ginawa. Bumatol din. Tinawagan ako ni Alex Tadeo. No? Si Alex Tadeo, sabi niya, si Larry, ginagamit yung salita ng Diyos. Ganyan. Kasi sanabi ni Larry na makipag-usap eh. Si Alex, makipag-usap daw. Paano itong mga tropa na to? No? Paano itong mga tropa na to? Ngayon, medyo umingay, kaya humihina muna ang boses ko. Pagka medyo... ito yun. Kala ko may naglalagari eh. Aka na yan, Rip. Kala ko may naglalagari, kaya hinihintay ko matapos yung nilalagari niya. Nasaan na ako? Sabi ni Alex Tadeo, inuudyokan ako na iwanan ko si Larry. Sabi ko sa kanya, in-example ko sa kanya, Panginoong Hesus. Sabi ko sa kanya, Panginoong Hesus, nung may nahuling nangangalo niya, batas na sa kanila yon, kaya legally, pwedeng patayin si Maria Magdalena. No? Stone to death yun. Ewan ko kung nakapanood kayo ng video na talagang yung papatayin sa baton, di mo makakayanan panoorin eh. Stone to death yung si Maria Magdalena. Sabi ko, pag iniwan ko si Larry, parang ako yung pumukol ng unang bato na wala akong kasalanan. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may kasalanan, kaya hindi tayo pwedeng bumato, no? Bumato sa kapatid. Hayaan natin kung ano mangyayari. Yan nga ang nangyari. Hindi niya kaya, no? Hindi niya kaya na, ganun yung sinabi ko kay Elmo eh. Alam niyo yung sinasabi ko kay Elmo, yung word of God, pag word of God talaga, hindi ka makakasagot eh. Hindi nakasagot si Brother Elmo sa telepono eh. Nung sinabi ko eh. Ganon din si Alex, sabi ko yung sa kanya na, pag iniwan ko si Larry, parang perfect naman ako na, ako yung unang bumato. Tapos, sumunod nun, hindi na siya nakikipag-usap. Ito, recently lang, ito naman si Saldi. Di ba nagalit sa'yo? Sabi niya sa akin, tumawag sa akin. Sabi niya, Brad, maghanda-handa ka na. Sabi ko, naisip, ano ba yung maghanda-handa? Parang gusto niya sa akin siya o ako na raw ang mamumuno. Dahil nagalit. Maghahanda. Ewan ko nga sa kanya kung ano yung paghahanda eh. Ha? Baka ito, naghahanda. So, yun lang, no, mga kapatid. Tapos, yun nga, pag tayo nagkakaroon ng tampuhan or
sinasayang natin yung ating pag-worship dito. Minsan, nag-worship ako, sabi ko, isa parang tinatamad ka, parang ano ka. Sabi ko, sayang naman, ang lalo-lalo namin from Las Piñas to here eh. Tapos hindi ka kikilo sa Espiritu, hindi ka makakasamba sa Espiritu. Di ba sayang lang? Tapos, tamo, ang Panginoon hindi tumitingin sa lugar, hindi tumitingin sa bilang, pero ang tinitingnan niya nga sa ating katawan, yun yung katampatang pagsamba, no, ialay natin ang katawan. Kaya i-ano mo talaga, susurrender mo talaga kung ano yung laman ng puso mo na alam mo hindi ka dapat sa Panginoon. Susuko mo para lang yung pagsamba mo maganda, matatanggap niya. Kasi every nag-worship tayo, no, every gumagawa nga tayo ng good works, kagaya ng nalaman natin sa salita ng Diyos yan, pag-iikatong tagahan doon. Every time na ginagawa natin yan, naka-record yung good works sa book of good works na bubuksan. Kasi dalawa yung, di ba, yung dalawang libro na bubuksan, yung book of life at saka yung book of works. Yung book of works doon sa judgment seat of Christ, tama ba? Hindi, sa judgment yun. Sa last judgment yun. Last judgment, sa last judgment, sa last judgment yun, yung white throne judgment. Very justice, judge talaga makatarungan ng Diyos. Kasi talagang, halimbawa, ang tao, talagang hayag na talagang impyerno siya. Pero sa last judgment, ipapakita pa rin sa kanya kung anong naging buhay niya, kung anong ginawa niya while he or she is in this earth. Kaya yun, mga kapatid, I hope yung bird's eye view ay nakuha ko dito sa LCA. At least nakuha naman. Amen. Hallelujah. Hello. Hello, hello. Hello. Ito na. Ay naglalagari pa dito. So, yung synopsis, so yung pinaka-istorya, bubuudin ko pa, isa-summarize ko pa. Bakit pinalitan ng Diyos ang LCJ Minis na ACLJ? Kasi sinira nila eh. Sinira ng mga namumuno ang LCJ. So pag sira na, ayaw ng Diyos noon. Ayaw ng Diyos ng marumi, ayaw ng Diyos ng may bahid o yung may blemish. Papalitan niya ng bago. Amen, come Lord Jesus. And LCLJ was born this day, December 8, 2024, Foundation Day. Alam niyo yung ginagawa natin noong araw, December 30, di ba, nagsasama-sama, Thanksgiving Day. Alam niyo yung Thanksgiving Day na yon, yun ang giving of the best na hiningi ng Diyos kay Brother Man, lahat ng buong iglesia. Every December 30, pupunta sa Baras, mag-o-opening yung lahat ng buong member na iglesia. Ngayon, ang recipient nun, si Brother Manny, giving of the best. Ang ginawa ni Brother Manny, yung giving of the best, ipinasa na sa mga bishop. Kanya-kanya na kayo ng giving of the best. Hindi na kayo aaten dito sa akin. Gumawa kayo ng araw nyo ng giving of the best. Ang ginawa ko, ginaya ko si Brother Manny. Merong giving of the best kayo mga pastor. Hindi lang ako tatanggap ng mid-year bonus, kayo din. Kasi yung giving of the best natin sa December 29, yun yung 13-month pay namin eh. Pero yung June, yung wake offering, yun eh, mid-year bonus yun. So kung paatinin ko pa mga pastor ko, gahaman naman ako. Imbis na sila yung maggagawa ng sariling giving, magkakaroon sila ng income, hindi ko na pinate, kanya-kanya na rin kayo, katulad ng ginawa ni Brother Manny. Hindi na sa akin, sa mga bishop na, karapat dapat ang manggagawa sa upa. So every December 30, wala na. To ease the burden of the, inalis ko yun. Inilipat natin every second Sunday ng December. Yun ang Thanksgiving Day. On the Foundation Day, we will give Thanksgiving to God sa Foundation Day natin ngayon. Kaya isa-celebrate natin, masagana yung pagkain natin ngayon. Dami. Siksik-likli, umahapaw. Ang daming take-out. So, i-clear ko lang, wala ng December 30. Every second Sunday ng December, ang ating pagsasama-sama para sa Thanksgiving ng Foundation Day. Ngayon, ano pa ang sineselebrate natin? So wala na, yun lang Thanksgiving Day lang, inalis na natin to ease the burden. Ito pala. Di ba every month tayo, nagkakaroon tayo ng Agape Feast Day? To ease the burden of the church, quarterly na. So sa susunod na, Agape Feast Day, March na. So ano susunod sa March? June, September, December.
Oh, sige mamaya na. Ano natin? Siguro nagugutom na rin itong mga ito. Pipirmahan lang natin. At least, naintindihan niyo mga kapatid ha. Pinalitan ng Diyos, kaya nga, sabi nga, kung hindi ukol, hindi bubukol. Bakit bumukol? That's the will of God. Parang kamatayan. Nung araw, alam niyo, hindi ako naniniwala ako may untimely death eh. Pero nung natutunan ko yung Bible, walang untimely death. Kapag namatay ng isang tao, pinahintulutan na ng Diyos, ano yung mali-mali ba ang Diyos? Ay, hindi ka patay. Bago bumalik ka, hindi ka papatay. Hindi ganun ang Diyos natin. Bakit? Kung sinasabi yun. Nasa Matthew 10:29 yun. Na walang ibon o manya na babaksak sa lupa pag hindi pinahintulutan ng Ama sa langit. Ano ibig sabihin nun? So, walang mamamatay kung ayaw ng Diyos. Halimbawa, gusto mo magpakamatay, hindi ka pa naman mamamatay, hindi ka pa mamamatay. Pero gusto mo magpakamatay, hindi ka naman namamatay, hindi ka pa mamamatay. Pero yung iba naman, biglang namamatay. Bakit? Will of God na yun. So, ikiniklear ko lang mga kapatid, yung second Sunday ng December, ngayon, is Foundation Day. So, ano ba yung specific date natin nung ma-register yung ACLA? Ano doon sa Nandun sa October ba? 18. October, o sige. Basta tayo ng date. Hindi na importante yung date. Ang importante, every second Sunday ng every year ng December, Foundation Day. Ngayon, ang Giving of the Best na palatiw, itong December 29 naman. So, yung Agape Feasting quarterly. So, magsisimula na sa 2025, March na, ano susunod? June, September, December. Para tayo nagbabayad ng amilyar nito. Realty tax. Quarterly. So at least to ease the burden of the child. At walang ninong, walang ninang. Ha? Walang ninong, walang ninang. Wala sa Bible yan eh. Natatandaan ko lang dito, nakakahiya nga lang sabihin yung sa pangalan Delma. Sinabi pa rin. Biruin mo, bumubulong sa akin. Sabi sa akin, ang ninong ng anak ko, eto. Tinignan ko, 24, isang dosena. Ako, ano ito negosyo? Sabi ko, walang ninong, walang ninang. Buti inalis na rin ng Diyos yung salita mo. Sa December 30, hindi magkakagulo rito sinasalti. Ewan ko ba? Sabi nga dito, lahat ng na natitiso tayo sa marami ba, isang pinatisura natin si Saldi. Pero hindi na natin katitisuran. Hindi tayo mahataw yung mukha natin sa simili. Hindi tayo babalabag. Hindi tayo matitisod sa tao na yun. Bahala na ang Diyos sa Kanya. Pero yung hindi natitisod sa Word of God, perfect. Na ibig sabihin, yung puso mo talaga, gusto mo magpakabanal-banal. Gusto mo sundin lahat ng utos ni Kristo. Kaya na minsan hindi nasusunod. Inaalala ng Diyos yun na tayo galing sa Alikabok. Psalm 103, 13, 14 ba yun? Hindi ko matandaan. Teka, tingnan. Pag mali ha. Tingnan lang natin kung natatandaan mo ba yun. Psalm 103, 13, 14. Pag mali, kainan na. At tama. 103, 13, 14. Basahin natin. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanyang natatakot sa Kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo. Kanyang inaalala tayo na tayo alabok. So galing tayo sa alikabok, na surface of the earth. Kaya ang pinakamasustansya, alam niyo yung balat. Nandyan ang lahat ng sustansya. Nandyan ang lahat ng mga nutrients and minerals sa balat ng lupa. Tingnan mo tayo, kung magaling tayo sa balat ng lupa, nasa atin din lahat ng mineral. May potassium ka, may manganese ka, may magnesium ka, mayroong kang calcium. Galing sa lupa lahat yan. So ganun, masustansya. Nung araw, akala ko masama yung balat ng manok. Ngayon sabi, hindi na. Ang masama talaga, baboy. Okay, makakain ng baboy. Sa akin, pakain nyo, manok, ayoko ng baboy. Ha? Gulay, manok lang ako. O mga kapatid, breaking of the bread na tayo. Amen. After breaking of the bread,